Ay, pak! Sino ka dyan? Hello everyone! Ako nga pala si Udeng and welcome to my digital diaries. Lunes ganap nga ito pero ngayong Martes ko nga lang siya na-upload. Hindi nga ako nakapag-edit pag uwi dahil nga nag-play pa ako ng Balibash pag uwi. Hindi naman nga ako magaling kaya wag na natin pag-usapan yon. Ang mahalaga kaya kong tumayo sa loob ng court, ganun. Pupunta na nga kami dyan ng tindahan kaya nag-aasikaso na kami ng mga dadalhin. Akala ko nga itong galon ng suka ay dadalhin ay hindi pala. Kumuha na nga ako dyan ng galon na paglalagyan ng sauce. Pasintabi po sa kulay ng kaldero namin. Kahoy lang po kasi ang gamit namin sa pagpapakulo ng sauce. Tsaka konting giling para sumarap. Tsare. Si Dada na nga ang nagsali ng sauce dahil pag ako nga ang nagsasalin ay lagi ako natatalsikan o natatapunan. Mainit pa nga ito at kakakulo lang. Yes, bago nga po ang sauce namin araw-araw. Dahil yung isang malaking kaldero na yan ay ubos yan sa maghapon lang. At fast forward nga ay papunta na kami ng tindahan. Dito nga kami dumaan sa kabilang way. Sa Norway. Charot. Nakakatawa. Ay pak, ang ganda ko dun oh. Isang ulit pa nga. O Jiva, ang ganda ng galon ng sauce. Mainit-init pa yan. Nagtitiis lang ako. Vloggerist eh. At fast forward, andito na nga kami sa tindahan. At nahuli ka mang una naming customer. Shoutout sa'yo, Angel. Angel Oxin? Hindi. Angel Bantillo lang yan. Overhang daw siya eh. Kaya EFT daw muna siya ng pater. By the way, thanks. Sana everyday kang may hangover. Charing lang. At habang pumufood trip ka nga dyan, ay ilalagay ko na itong mga frozen meat sa cooler. At nagpainit na nga pala ako dyan ng mantika. At isa-isa ko na nga isasalang itong mga tuhog-tuhog. Uunahin ko nga itong lumpia. Then after nga ng lumpia ay sinunod ko na itong kikiam. Pag sinasalang ko nga ito ay medyo lumalayo ako dahil nanlalaban nga to, nananalsik ng mantika. Then after nga maluto ng kikiam ay itong kwek-kwek naman ang sinunod kong lutuin. Napansin nga ni Dada na ang pangit ng coating ng kwek-kwek ko. Sabi niya dagdagan ko daw ng baking. Then nung dinagdagan ko na nga ng isang kutsarang baking ay okay na ang kinalabasan ng kwek-kwek. At si Dada naman ay nagsalang na itong pritong manok. Ina-assist ko nga lang siya dahil nilalagnat yan siya. Ako na nga ang nagpatuloy ng pagpiprito niya. Pinag-almusal ko na nga siya para makainom na ng gamot. Kahit nga masama ang pakiramdam niya, hindi pa rin siya pwedeng umuwi dahil mamamalengke pa yan ang mga kulang namin dito sa tindahan at sa mga cart. Siya nga ang punong abala sa lahat kaya kahit anong sama ng pakiramdam niya ay talagang tinatayo niya dahil wala kang ibang mamamalengke para sa mga kulang namin. Gustuhin ko man nga na ako ang mamalengke ay hindi rin naman yan papaya. Kaya nga ang ginagawa ko na lang ay panay ako remind sa kanya na kumain ng prutas at uminom ng gamot. At sinabihan ko nga rin siya na after niya mamalengke ay umuwi na siya agad at matulog siya. Mahirap kasi ngayon, tag-ulan na naman kaya tag-sakit na naman ang mga tao. Kaya nga kung hindi ka pa nagkakaubot sipon, baka hindi ka tao, pa-check up ka na kaya. Charot. Kahit nga ako ngayon ay meron ding ubot sipon kaya ganito ang boses ko. Kaya sa lahat po ng sumusuong sa ulan para makapagtrabaho, ingat po kayo. Lahat ng mga estudyante dyan na pumapasok kahit maulan, ingat kayo mga be. At natapos ko nang lutuin pala dyan ng crispy tofu. Hindi ko na tuloy nagawa ng recipe. Ang dami ko kasing daldal. Pero next time nga po gagawin ko yan ng tutorial kung paano magluto ng crispy tofu. Na-display ko na nga yan sa labas at inayos ko naman itong mga chicken. Then bumili nga pala ako ng 2 pancake. Tig-isa kami ni ate. At habang nagkakape nga ay may bagets ditong nag-open. Tayo ay... Akala ko grade 6 ka lang eh. Bakit kang mag-aaral? Naguli, kaya trip mo lang. Sipan nyo rin yan. Pusin mo yan, tsaka ipasama ang exam. Tsaka kung ayaw mo ng mabigat na trabaho. Oo. Pag-construction, ayaw mo mag-aaral ko. Sabi ko nga kung ayaw niya na mabigat na trabaho pagtanda niya, wag siya magtrabaho. Joke lang. Nakakatuwa nga dahil yung ilan ditong mga bagets ay nag-open ng problema nila. Feeling naman kaming makinig ng mga kwento niyo mga anak. Basta habang tumutusok-tusok din kayo ng paninda namin. Okay? Okay? Charis lang. Basta mga bagets, pag pinagsasabihan kayo ng mga magulang niyo, makikinig kayo dahil hindi naman yan makakasama sa inyo. Para sa inyo rin yan. Ma'am, shoutout ka muna dyan. Ewan ko sa'yo, ma'am. May asawa na talaga gumawa niyan. Ligit na nga eh. By the way, thank you, ma'am, sa palaging pag-food trip dito.
Then after nga namin makapaglinis dalawa ni Ate Arlene ay magsasara na nga kami. Medyo nahirapan nga kami sa pagpasok ni Ate Arlene netong cart. Pareho nga kami may katangkaran. Sumasayad nga yung cart dun sa bato. Asa ba kasi matatangkad dito? Ba't kami iniiwan nyo? Sige, kaya natin to Ate Arlene. Sanay din tayong dalawang maliliit. At sunod ko naman na nga pinasok itong lamesa na nasa labas. Then after nga namin makapagsara ay nag-uwian na nga kami. Ako nga ay naglakad lang, hindi na ako nagpasundo kay Dada dahil alam ko nga natulog yon at masama ang pakiramdam. Hinayaan ko na nga lang muna siya para makapagpahinga. Nakarating na nga ako dito sa kubo, nagpahangin muna ako saglit. Dito nga masarap tumambay lalo na pagtanghali dahil mapuno. Humiga nga lang muna ako saglit para maipahinga ko tong pang 64 years old kong likod. At nawala nga yung pagod ko nung makita ko yung mga bunga ng abukado. May bigla nga pumasok sa isip ko, what if manungkit na lang kaya ako? At akala nyo dyan na nagtatapos yung araw ko, hindi pa, mangunguha pa ako ng malunggay. Minsan maganda rin na mag-isa ka, marami ka nagagawa, diba? Hanggang dito na lang, thank you for watching, love you, bye! Mwah.